mapagpalang gabi po sa buhay ng bawat isa at magandang araw po sa ating lahat, no. At ngayon po ay panibagong topic na naman po ang ating tatalakayin, pero hindi po ito nalalayo or naiiba sa mga tinapik po sa ating mga Friday devotion at ating mga Sunday sermon, no. Na ngayon po, no, sa bawat yugto po ng ating buhay, may mga panahon po na tayo ay natatakot, dadalawang isip, at natatago po yung minsan nahihirapan na tayo. Pero normal mo naman po iyon. Lalo na po kapag hinaharap natin yung mga hamon na parang hindi na po natin kaya. So ngayon po, no, muli po natin pag-uusapan ng kwento ni Gideon mula sa Judges 6:10-18 na isang kwento po na nagtuturo sa atin kung paano po tumugon sa tawag ng Diyos sa gitna ng takot po, ng pagdududa. At dito din po natin matututunan na ang paglapas po sa ating comfort zone ay hindi po tungkol sa pagiging matapang sa sarili mo, kundi ito po ay tungkol sa pagtitiwala sa Diyos na palagi natin kasama. So, sana po, no, sa ating pagninilay ngayong araw na ito, ay mahanap po natin yung lakas at pag-asa na hatid ng kanyang presensya. At matutunan po din natin lumakad ng buong tapang kahit na tayo ay may takot sa ating mga puso. So, breaking out of your comfort zone. In Judges chapter 6, verse 10-18. So, dito po, no, makikita po natin, ipa-flash po sa ating screen yung ating mga speaker po na nagsalita at nag-topic po ng kwento po ni Gideon. Pero bago po ang lahat, no, tayo nga po muna ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na patuloy mo kami pinagsasama-sama. At nawa, Panginoon, na ang puso't isipan namin ay patuloy mong buksan sa lahat ng mga salita na aming maririnig ngayong gabing ito. Ikaw po ang patuloy na mataas at maghari sa aming mga buhay. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, ayun nga po, no. Marami na pong tinapik, no. Simula po ng September, no. Mula first week ng September, first Friday ng September, ay marami na pong tinapik about sa kwento po ni Gideon. Halos po lahat, no, nasabi na, pero iba pa rin po ang binibigay na salita ng Panginoon sa atin ngayong gabing ito. So, balikan po natin yung mga sinabi ng ating mga speaker mula Friday devotion, maging sa Sunday sermon po, para naman po, mareminis natin or mabalikan po natin kung ano nga ba yung mga napag-aralan natin ng mga nakaraang linggo, ng mga nakaraang Friday devotion, no. So, dito po, no, sabi ko po kanina, ipa-flash po dito kung ano yung mga key topics po or mga tinuro po ng ating mga speaker, no. Dito po, sabi po ni Pastor Jen Rep, sabi dito, God sees beyond your limitation, and God challenge us to step anew. God presence give us confidence. Ayan po. Yan po ang mga tinapik po ni Pastor Jen Reps. So, kay Pastora Shekinah Alday po is, your comfort zone is not always your comfort zone. God sees you more than you see in yourself. So, question are okay, but obedience is key. God presence is power, but faith begins with a step. No, napakaganda po ng mga tinatapik po ng ating mga speaker. So, kay Miss Angeli po, sabi niya, God calls you beyond your fear. God equips you with His presence. God confirms His promise. No, yan. At kay Pastora Rosie naman po, dun sa mga tinapik po niya, ng Sunday sermon po is, sabi po niya dito, stepping out into the unknown and trusting God even when it feels uncomfortable. Growth and miracles happen when we step out of the boat of security. So, living for Christ often requires embracing discomfort for the sake of God's greater purpose. So, kay Pastora Oshe naman po, no? Dito po, from hiding to becoming a warrior, from excuses to assurance, and from being weak at least to his first assignment in a powerful one. At kay Pastora Buena po is yung ACT, act. A for acknowledge God's power, C for choose faith over fear, and T for trust God's power, not your own. No, napakaganda po ng mga tinapik po ng ating mga speaker mula Friday hanggang Sunday sermon po. Pero ngayon po, no, muli nating balikan yung kwento ni Gideon at muli nating palawakin po kung ano nga ba yung nangyari kay Gideon, no. Sa ating pong introduction, no, sabi po dito, breaking out of your comfort zone means trusting God even when it
when things feel scary or uncertain. In Judges 6:10 to 18, Gideon was afraid to follow God's plan, but God promised, I will be with you, giving him hope and courage. So when the world feels shaky or confusing, your faith in God can give you strong hope that doesn't change. This hope helps you to be brave and step out because you know God is always with you. So, pero po minsan no, ang comfort zone po hindi lang yan nagproprotekta. Minsan nga ito din po yung pumipigil sa atin para maranasan ang magandang hakbang at plano ng Panginoon sa ating buhay. So, sa kwento po ni Gideon sa Judges 6, makikita natin kung paano niya nilampasan yung takot ng comfort zone para sundin ang tawag ng Diyos. So, halos po lahat no, nabanggit na ng ating mga speaker, no? Pero muli po nating basahin ang Judges chapter 6 verse 10 to 18 sa MBB po. No? Sabi po dito, sinabi ko na sa inyo na ako si Yahweh na inyong Diyos at hindi kayo dapat sumamba sa mga Diyos na mga Amoreo sa lupaing inyong tinitirhan ngayon, ngunit hindi kayo nakinig sa akin. So dumating at sa Opra ang anghel na si Yahweh at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Joas, na buhat sa angkan ni Abiezer. Si Gideon po, na anak ni Joas, ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Pagtago ang kanyang pag-iik upang hindi siya makita ng mga Midianita. Sa verse 12 po, nagpakita sa kanya ang mga anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. So sumagot si Gideon, mawalang galang na po kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noon gaya ng ikunento sa amin ng aming mga pinuno kung paanong sila'y iniligtas niya sa Ehipto. Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita. Verse 14, sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa Midianita. Ako mismo ang nagsugo sa iyo. Sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming angka ng pinakamahina sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito na para kang lumaban sa isang tao. Sumagot si Gideon, kung ako po ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan niyo ako ng palatandaang kayo nga ang nag-uutos sa akin. Huwag po muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita, sagot ni Yahweh. Purihin po ang pagkabasa sa salita ng Diyos. No? Dito po, no, sa number 1 po, itatapik natin kung bakit God understands and meets you in your reality. So, Gideon was hiding in fear, but God called him a mighty warrior. So, si Gideon po, no, ay naggigiit ng trigo sa isang wine press. Sa normal po, ng pagigiit po ng trigo ay ginagawa sa taas ng burol para hawiin po ng hangin ang mga balat. Pero si Gideon po, nagtago siya sa wine press dahil takot siya sa mga Midianita. At doon po, sa kanyang pagtatago, lumapit ang Diyos at tinawag siyang magiting na mandirigma. So, isipin po natin yun, no? Nagtago si Gideon pero tinawag siya ng Diyos na magiting na mandirigma. At sabi po nga sa Jeremiah 1:5, no? Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nation. Nakilala po tayo ng Diyos sa ating takot, kahinaan at pagtatago. At tinatawag niya tayo ayon doon sa potential na nakikita niya sa atin. Hindi po doon sa mga limitasyon natin ngayon. Tulad po no, ng pagtawag ni Gideon, ng pagtawag ng Diyos kay Gideon na magiting na mandirigma. Kahit siya ay natatakot at nagtatago, nakikita po at pinapahayag niya ang hinaharap na maaaring maging atin, hindi lang sa salukuyang kalagayan natin po. Katulad na lamang po ng example natin. No? Ito po, parang coach po na tumitingin sa bagong player at tinatawag na niya agad itong champion dahil nakikita niya kung ano ang kaya nitong maging sa tamang panahon or sa tamang pagsasanay. Ganito po tayo tingnan ng Panginoon. So, God understands and meets you in reality. So, God's presence often comes in ordinary and difficult moment, not just time of strength and victory. So, para sa akin po, no, ito po ay nagpapaalala na hindi kailan tayo iniwan ng Diyos. Na kahit nasa may hirap o nakakatakot po na sitwasyon, kapag pakiramdam mo, wala ka ng lakas, doon po lalo tayong inaabot ng Panginoon. Diba? Inaabot niya tayo dun sa tahimik ka man or sa mga hindi inaasahan na pangyayari pero tunay po nakapanipaniwala ang presensya ng ating Panginoon. So,
dito po sa mga ordinaryo o sa mga araw na puno po tayo ng problema, na pwede nating madama po ang presensya ng Panginoon. At kapag kasama po natin siya, sa mga ganitong sandali, no, mas nagiging matatag po tayo kahit na hindi natin nakikita agad-agad yung solusyon. So, ito po ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, yung presensya po ng Panginoon at kapanatagan po na kahit hindi perpekto ang mga bagay sa paligid natin, sapat po yung Diyos na kasama natin sa bawat hakbang. Kung minsan po kasi ang presensya ng Diyos, para po yung ilaw sa dilim na hindi man malaki, pero sapat upang gabayan tayo sa tamang daan. Amen? So, God calling us by new identity. Sabi nga po, tinawag si Gideon ng mighty warrior. Shapes our mindset from fear to confidence rooted in God's power. So ganito po, ganitong tawag po, para pong isang bagong pagtingin sa sarili natin na hindi dahil sa kung sino tayo ngayon, kundi dahil sa kung sino tayo sa mata ng Panginoon. Nakikita niya yung lakas mo, yung tapang mo, yung potential mo, na kaya hinihikayat niya tayong harapin yung mga pagsubok talaga na may buong tapang dahil alam natin na kasama natin. Kapag tinanggap po natin ang bago nating identity mula sa Diyos, unti-unti po nating naiiwan yung takot po at napapalitan po ito ng tiwala at seguridad dahil kasama natin ang makapangyarihan. So, ito po ang unang hakbang para lumakas at gumalaw po tayo dun sa mga minsang pagdududa natin at sa pangamba natin. So, God calls, invites action and transformation even when we feel unqualified or afraid. So, ang tawag po ng Panginoon, tinatawag tayo ng Panginoon, ay isa pong pagpapahiwatig sa atin na hindi naman natin kailangan maging perpekto, hindi naman natin kailangan maging handa para po tayo ay sumunod. Kasi sa halip po, ang mahalaga po ay yung bukas yung puso natin sa pagtitiwala na gagabayan po tayo ng Diyos sa bawat hakbang natin. So, dito po, no, sa ating number 1, no, hindi naman hinihintay ng Diyos na tayo ay maging matapang. Sabi ko nga po kanina, hindi hinihintay ng Diyos na tayo ay maging handa. Pero, sabi nga, kung saan tayo nandoon, dun sa mga pagkakataon na tayo natatakot, dun sa mga pagkakataon na tayo ay nanghihina, or minsan nagtatago tayo dun sa sarili nating wine press, dun inilalabas ng Panginoon po yung potential na nakikita niya sa atin. Hindi lang dun sa kahinaan sa ating mga sarili. Amen? So, number 2 po, breaking out requires faith, not feeling. Sabi nga po ni Gideon, no, my clan is the weakest in Manasseh and I am the least in my family. So, nang marinig po ni Gideon ang tawag ng Diyos, ang unang reaksyon niya is pagdududa. Sinabi niya, ang aking pamilya ang pinakamahina sa Manasseh at ako ang pinakamababa sa aking pamilya. So, parang sinabi niya sa Panginoon, mali po kayo napili. Hindi po dapat ako yung kung atin pong i-interpret, no, yung mga pakiramdam ni Gideon ng mga oras na yun. So, sa atin po, no, madalas din natin ginagawa ang parehong pagkakamali katulad ni Gideon. Nagpo-focus po tayo sa ating mga limitations at sa mga pagkabigo natin. Kaya agad natin pong dinidisqualify yung mga sarili natin bago pa man tayo magsimula. Yan po yung tinatawag na self-limiting beliefs. Yan po yung nag-i-stop sa ating paglago at pagtupad sa mga kaya pa nating maabot. Breaking out requires faith, not feelings. Doubts and feelings of inadequacy are common initial response to God's call, but they do not define our capacity to obey. So, sa Biblia po, no, maraming halimbawa ng mga taong nanghihinayang, nagdududa, at nakakaramdam ng kawalan, ng kakayanan, nang tawagin sila ng Diyos. Tulad po ni Moises, no, na nagtanong, nung napakita po sa kanyang Panginoon, sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Egypto? Katulad din po ni Jeremiah na nagsabi na, makapangyarihang Panginoon, hindi po ako magaling magsalita dahil bata pa ako. Pero ngunit sa kabila po ng kanilang pag-aalinlangan, ginamit po sila ng Diyos upang tuparin yung kanyang plano. At ito po ang nagpapatunay na ang ating pagdududa ay hindi hadlang sa ating kapasidad na sumunod po at gampanan po ang tawag ng ating Panginoon. Sa halip po na ang Diyos ang nagtataglay ng lakas at kapasidad na magtrabaho sa ating kahinaan at magbigay po ng kapangyarihan upang tayo sumunod. Amen. So, focusing on our weakness or fast can prevent us from stepping into God's purpose. Hindi po dapat tayo ma-define sa mga pagkukulang o mga dating pagkakamali natin.
Dahil ang Diyos po ang patuloy na gumagawa sa ating buhay upang tayo ay lumago at makamit ang kanyang magandang plano. So, hindi natin dapat hayaan ang mga limitasyon po natin ang magdikta sa ating pagkilos. Dahil sapat na po ang kapangyarihan ng Diyos upang magbago at gabayan tayo sa bawat hakbang. Breaking out from fear or hesitation requires choosing trust in God over waiting for perfect feelings. So, para po sa akin, no, madalas naghihintay po tayo ng perfect moment. Sino po dyan lagi naghihintay ng perfect moment? O tamang pakiramdam, tamang sign bago tayo kumilos. Pero kadalasan po, no, hindi naman dumadating agad-agad yung ganun eh. Na kapag gusto mong lumabas, hindi naman agad-agad na on the spot, andun agad. No? Kaya kailangan po natin gawin is magdesisyon na sumugod agad kahit pa tayo ay natatakot dahil sa pagtitiwala po natin sa ating Panginoon. So sa 2 Corinthians 5:7, we walk by faith, not by sight. And in Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. So paglabas po natin ng ating comfort zone, no? Kaya nga sabi dito sa Philippians, I can do all things through Christ who strengthens me. Panghawakan po natin ang mga verses na ito dahil alam naman po natin na kapag kasama natin ng Panginoon, we can do all things through Christ. No? Amen. So, katulad po ng ating halimbawa, no, yung bata po na natututo pa lang lumangoy. So, isipin po natin yung natututo pang lumangoy na bata na kapag po naghintay siya na maging confident siya sa sarili niya bago siya tumalon sa pool. Hindi po siya tatalon, tama? Pero kapag po nagtitiwala siya sa bisig ng kanyang magulang na naghihintay sa pool or naghihintay sa tubig, kahit na po kinakabahan pa yan, tatalon po yan agad-agad kasi alam niya na nandun yung bisig ng mga magulang niya. So, ganun po yung pananampalataya natin na pagtitiwala po sa mga tumatawag sa atin kahit na hindi pa po handa yung puso mo. Amen. So, ang pananampalataya po kasi ay hindi tungkol yan sa kung gaano tayo kalakas or kung gaano ka-confident, kundi kung gaano po kalakas ang Panginoon na kung hihintayin po natin, maging handa tayo. Baka hindi na po tayo kumilos forever, baka hindi na po tayo mag-level up, baka hindi na po tayo humakbang forever kasi hinihintay mo na maging confident ka doon sa mga pinapagawa ng Panginoon. Hindi po dapat ganun. Hindi hinihingi po ng Diyos yung kakayahan mo. Ang hinihingi niya is yung pagiging handa mo. 'Di ba? Hindi naman hinihingi ng Panginoon na maging handa ka sa lahat na mapapagawa niya. Pero gusto niya, handa tayo. Prepared tayo sa lahat ng mga gagawin niya sa buhay natin. So, number 3 po. The Lord's companionship fuels our courage. No? Fuels our courage. God answers Gideon's excuses with one promise. At ano po yun? Ang sinabi po niya kay Gideon, I will be with you. In Joshua 1:9, sabi po dito, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Napakasarap pong isipin, napakasarap pong pakinggan itong verse na to na tayo po ay binibigyang lakas ng Panginoon na magpatuloy at huwag matakot kasi alam po natin na kasama natin ng Panginoon. So, sinagot po ng Diyos ang mga dahilan ni Gideon sa isang pangakong makapangyarihan na ako ay sa iyo. I will be with you, sabi ng Panginoon. So, nagbago po ang lahat ng dahil dito. Kasi hindi na kailangang umasa ni Gideon sa sariling tapang o kakayahan niya. Ang mahalaga po ay kasama niya ang presensya ng Diyos. At sa atin po, ganun din. Alam natin na sa bawat hakbang natin, hindi tayo iiwanan ng Diyos, lalo na po kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya. So, the Lord companionship fuels our courage because God's promise of presence is the foundation of true courage. Amen. Kapag po alam mo na hindi ka niya iiwan, kapag naging matatag yung puso natin kahit na doon sa gitna ng pagsubok, kaya sa Kanyang presensya po, walang dapat tayong katakutan. Courage is not self-generated but flows from trusting God's constant companionship. No, so, pag alam po natin na palagi siyang nasa tabi natin, so dito po nagmumula yung lakas ng loob po na harapin natin ang lahat ng pagsubok. Diba? Paulit-ulit po, sinasabi dito, ipinaparating po ng ating mga salita ngayong gabing ito na kasama natin ang Diyos saan man tayo magpunta, sa mga pagsubok man o sa ating mga panahon na tayo ay takot, kasama natin ng Diyos. So, when we rely on God's presence, fear diminish even in the most threatening situation. So, ang Kanyang pagiging kasama po natin, yung nagbibigay sa atin ng tapang at kapanatagan.
Amen. So, kailangan po, doon tayo nagre-rely sa presensya po ng ating Panginoon. So, ito po, no, katulad na lang ng isa pang example natin, no. Isipin mo po, naglalakad ka sa dilim na eskinita. Mag-isa. 'Di ba? Kung tayo po yun, na matatakot tayo na walang katao-tao, tapos maglalakad ka sa madilim na eskinita. Pero pag may kasama kang pulis or sundalo na may pinagkakatiwalaan mo, mas mararamdaman po natin yung security, yung seguridad. Bakit? Dahil kung sino po yung kasama mo, yun po yung nagbibigay ng lakas ng loob sa atin. So, ganun din po sa presensya ng Panginoon. Na siya po yung nagiging sandingan natin para po hanapin natin yung sarili natin Midianita. So, hindi nanggagaling naman po sa pagtitik sa sarili natin ang lakas po natin at ang pagkatakot, pero ito po ay nanggagaling sa pagtitig natin sa Diyos. Na kapag alam mo, kasama mo ang Diyos, nawawala yung takot mo. Paulit-ulit po natin sasabihin na kapag kasama mo ang Diyos, mawawala lahat ng takot. So, sa atin pong last po, obedience breaks the comfort zone. Gideon take a small step of obedience, and God gave him bigger victories. In 1 Samuel 15:22, sabi po, to obey is better than sacrifice. So, sa wakas po, no, sumagot si Gideon, humiling po siya ng tanda mula sa Diyos. Ngunit, pansinin po natin, hindi siya nagtago, no? Hindi na siya nagtago, gumawa na siya ng isang maliit na hakbang ng pagsunod. At sa hakbang po na iyon, humantong po yun sa mas malaking hakbang hanggang sa siya ay maging pinuno na nagdala po ng tagumpay sa Israel. Nagsimula po ang lahat sa isang maliit na hakbang para sa kanyang, or paghakbang palabas sa kanyang comfort zone. So, obedience breaks the comfort zone because obedience begins with taking a small courageous step rather than a giant leap. Kapag tinanggap po natin ang tawag ng Panginoon, kahit sa maliliit na paraan, binubuksan po natin yung pintuan natin sa kanyang mga biyaya at milagro. Amen. So, moving out of fear and hiding in the first essential breakthrough is obedience. Kapag pinili po natin harapin yung mga takot natin at lumakad po tayo na may pananampalataya, 'di ba? Katulad nga po sabi ko kanina, doon natin binubuksan yung pintuan na nagkakaroon ng mga biyaya at gabay ng Panginoon. So, ang pagsunod po ay simulan isang buhay ng puno ng tapang at pagtitiwala sa Kanya. Each step of obedience strengthens faith and prepare us for greater challenge. Sa bawat pagsunod po natin, natuto tayong magtiwala ng higit pa sa lahat sa Diyos at maging handa sa anumang pagsubok. Hindi natin kailangan gumawa agad-agad ng malaking pagbabago para lang makalabas po ng comfort zone. Hindi po natin kailangan humakbang agad ng malaki para lang po makalabas sa ating comfort zone. May process po yan. Maliliit na hakbang na katulad po ng bata na bago pa lang natututong maglakad, di ba? Hindi naman po sila agad-agad dire-diretso maglalakad, pero hahakbang sila na paunti-unti. So, yun po, minsan maliit at tuloy-tuloy po na hakbang ang pagsunod na kailangan natin gawin. At ang bawak na hakbang po na iyon ay nagpapatibay po sa ating pananampalataya para sa susunod na ating mga gagawin, at sa susunod po na ating mga lakad. Amen. So, sa ating pong conclusion, no, breaking out of your comfort zone isn't about trying new things. It's about trusting God's unchanging nature in a shakeable world, holding a hope that cannot be shaken even when life is uncertain. Amen. Isa po sa pinakamahalagang aral na matututunan natin ngayong gabing ito or sa mga nagdaang topic po sa ating mga Friday devotion at Sunday, no? Hindi natin po kailangan maging handa or maging matapang muna bago tayo tumugod sa tawag ng Panginoon. Sapat na po yung pagtitiwala na kasama natin siya sa bawat hakbang at sa bawat ating paglalakbay. Kapag tinanggap natin ang mga pangako or mga promises ng Panginoon na kasama kita, I will be with you, nagkakaroon po tayo ng lakas na harapin ang mga pagsubok na yun. Na kahit hindi natin alam yung mga mangyayari, kahit hindi natin alam yung buong plano. Pero natututunan rin po natin na ang tunay na tapang ay hindi pag-alis ng takot, kundi ang pagtindig po natin or pag-stand natin na kahit na tayo ay may takot. Dahil alam po natin, hindi tayo nag-iisa. Lagi po natin kasama ang Panginoon na kapag lumalabas tayo sa ating comfort zone, maliit man o malaking hakbang, lumalago po ang pananampalataya natin. At natututo po tayo umasa sa Diyos ng higit. Kaya kahit po sa mga pagkakataon
gusto nating bumalik sa ating sariling wine press, sa sarili nating pagtatago. Kung saan tayo, na feel natin ligtas tayo. Mas maganda po na piliin natin sumunod at lumakad. Dahil alam po natin na ang Diyos po nakasama natin ay sapat na. At yun po yung dahilan para maging matapang ka at maging mapagtagumpay. So maraming salamat po sa gabing ito na patuloy na gumagawa ang Panginoon sa ating buhay. At ngayong gabing ito po, no, ay nawa po ang lahat ng mga salita or lahat ng mga napag-aralan natin, lahat ng mga narinig natin ay patuloy na titimo sa ating mga puso at isipan. So tayo po munang lahat ay mag-closing prayer. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, na alam namin sa mga oras na ito ay patuloy kang gumagawa sa aming mga aming buhay, Panginoon. Maraming salamat dahil ikaw ang patuloy namin itinataas at sinasamba. At nawa, Panginoon, na patuloy mong buksan pa rin ang mga puso at isipan namin sa lahat ng mga plano mo sa aming mga buhay at sa lahat ng mga gagawin mo pang hakbang sa aming mga buhay. Maraming salamat. Katulad po ni Gideon na tinawag nyo na mighty warrior. Salamat, Panginoon, dahil kahit hindi pa kami lumalabas sa tiyan ng aming mga magulang, kilala mo na kami at meron na kaming sariling identity. Maraming salamat, Panginoon, na ngayon pa lang hahakbang kami patungo sa mga plano na patuloy mong ginagawa sa aming mga buhay. Ikaw po ang patuloy naming maitaas at masamba. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po at God bless po sa bawat isa.